Mainit na hapon sa Manila. Traffic na naman. Mga sasakyan nakatigil, nagkakagulo sa kalsada. Usok ng exhaust, busina dito, busina doon. Walang patawad ang init. Sa gitna ng karumadurmang yan, isang luxury SUV ang mabagal na umusad. Sleek, black, tinted windows. Sa loob, nakaupo si Alexa Monteverde. Bitbit ang laptop, naka-earpiece, sumasagot sa business call. English. Malinaw. Walang emosyon sa boses. Dad, I already sent the revised proposal. The engineers confirmed the specs. We're good to go, sabi niya habang tinitingnan ang bintana. Sa gabal ang traffic. Inis na inis siya. No, I'll handle it. I always do. Sumandal siya sa upuan. Hinilo ang sentido. Agod na pagod na siya. Hindi dahil sa trabaho. Sanay na siya doon. Agod siya sa Manila. Sa ingay. Sa gulo. Sa mga taong walang disiplina. Gusto niyang umuwi sa States. Pero ang business ng pamilya nandito. Walang choice. Maya-maya, may tumunog na malakas na motor. Room. Isang big bike ang dumaan sa gilid ng SUV niya. Mabilis, delikado. Muntik nang masagasaan ang side mirror. Alexa napasigaw. What the? Binaba niya ang bintana. Nakita niya ang rider. Naka-leather jacket, helmet, tapos hindi na tumigil. Tumingin lang saglit, tapos bumalik sa daan. Reckless idiot. Pero hindi lang yon ang nakainis. Maya-maya ulit, huminto ang lahat ng sasakyan. Red light. Yung big bike, huminto rin sa tabi nila. Tinanggal ni Raven ang helmet niya. Ogi, medyo gusot ang buhok, may bahid ng pawis. Nakita niya si Alexa na nakatingin sa kanya. Nakita rin niya ang galit sa mukha nito. Oy, ano? May problema? Tanong ni Raven. Tagalog. Barumbado. May ngiti pa. Binuksan ni Alexa ang pintuan. Bumaba siya. Hindi siya takot. Problema. Muntik mo nang basagin yung side mirror ko. You could have caused an accident. Tumawa si Raven. Hindi takot. Relax, miss. Alam ko ginagawa ko. Walang nangyari, di ba? That's not the point. Alexa lumapit. You were driving recklessly. Walang disiplina. Disiplina. Raven ngumiti ng konti. Miss, nasa Manila ka. Traffic lagi. Ag hindi ka mabilis, hindi ka usad. That's the problem with people like you, sabi ni Alexa. Dinuro niya si Raven. Walang respeto sa rules. Walang pakialam sa iba. Raven huminto. Tumingin siya ng mabuti kay Alexa. Ang ganda. Mestiza. Straight hair, naka-blazer, maayos na damit. Pero ang attitude, sobrang taas. Tumingin siya sa SUV. Alam na niya. Mayaman. American accent ta. Alam mo, miss, sabi ni Raven, tumayo na mula sa bike. Ang ganda mo, pero ang sungit mo naman. Sayang. Namula si Alexa. Hindi dahil sa kilig. Galit. Excuse me. Sabi ko, maganda ka. Pero masungit. Masungit pero maganda. Ulit ni Raven. May ngiti pa rin. Walang takot. Green light na. May bumusinang coach sa likod. Raven isinuot ulit ang helmet. Sige na, miss. Agod ka na siguro. Uwi na. Tapos umalis na. Iniwan si Alexa na nakatayo. Galit, pero hindi makasagot. Bumalik siya sa loob ng SUV. Asara ng pasara ang pinto. Driver niya, si Manong Ben, ngumiti lang. Miss Alexa, okay lang po ba kayo? Drive, Manong. Now. Pero sa buong biyahe, naiisip pa rin ni Alexa yung lalaki. Ang yabang. Ang ganda mo, pero masungit. Sino ba yon? Bakit naiinis siya? Pero bakit parang may kung anong nagstay sa isip niya? Kinabukasan, umuulan ng malakas. Walang tigil. Traffic worse than usual. Alexa may meeting, kailangan niyang dumaan sa Makati. Pero natigil silang lahat sa EDSA. Walang gumagalaw. Ilang oras na. Nakakabaliw. Manong, gaano pa katagal? Hindi ko po alam, miss. Baha na po kasi sa harap. Bumaba si Alexa. Nag-text siya sa assistant. Agod na pagod na siya. Maya-maya, may nakita siyang motor na dumaan, big bike ulit. Arang pamilyar. Tumigil sa tabi nila. Binuksan ni Raven ang helmet. Ikaw ulit, sabi niya. Ngumiti. Traffic, no? Hindi sumagot si Alexa. Bumalik siya sa loob ng kotse. Pero maya-maya, may nagulat na sigaw mula sa labas. Snatcher! Snatcher!
Lumingon si Alexa. May tumatakbong lalaki, may hawak na bag. Amilyar. Yung bag niya yon. Bumaba siya agad. Hey, that's mine. Tumakbo yung snatcher. Madaming tao pero walang humabol. Takot. Pero hindi si Raven. Binaba niya ang kickstand ng bike. Tumakbo. Mabilis. Walang takot. Alexa nanatiling nakatayo. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya kay Manong Ben. Manong, tawagan mo security. Pero si Raven na mismo ang humabol. Sa ulan. Sa putik. Hanggang sa eskinita. Naabutan niya ang snatcher sa dulo. May kasama pang isa. 3 silang magkakaaway. Per, ibigay mo na yan, sabi ni Raven. Kalmado pa rin. Pero may authority sa boses. Sino ka ba? Sabi ng isa. May hawak na kutsilyo. Raven hindi natakot. 1, 2. Hindi niya natapos. Lumusob ang snatcher. Raven naiwasan. Tinuhod niya sa tiyan. Bumagsak. Yung isa, sumugod din. Raven hinawakan ng braso. Tinalo sa likod. Madali lang. Street fight. Sanay na sanay. Nakuha niya ang bag. Bumalik. Pawis. Basang-basa. May gasgas sa braso. Pero okay lang. Nakabalik siya sa EDSA. Nakita niya si Alexa. Naka-jacket na. Tumayo sa ulan. Umiyak. Hindi. Hindi siya umiyak. Takot lang. Gulat. Heto, sabi ni Raven. Inabot ang bag. Okay ka lang. Alexa tumango. Kinuha ang bag. Tumingin siya sa braso ni Raven. May dugo. You're hurt. Okay lang to. Gasgas lang, sabi ni Raven. Ngumiti. Ikaw, okay ka? Alexa hindi makasago. Ara siyang nabingi. Ara siyang natulala. Bakit ginawa yon ng lalaking to? Hindi niya kilala si Alexa. Wala siyang makukuha. Pero ginawa niya pa rin. Blie, why did you do that? Tanong niya. Mahinang boses. You could have been stabbed. Raven shrugged. Kasi mali yon. At kasi ikaw yung nasnatch. Ewan. Gusto ko lang tumulong. Walang motibo. Walang drama. Simpleng sagot. Pero ramdam ni Alexa ang totoo. Thank you, sabi niya. Unang beses na nag-thank you ng ganito ka-sincere. I don't know what to say. Wala na. Sige na, pumasok ka na sa kots. Basa ka na, sabi ni Raven. Pero hindi pa rin siya umaalis. Bumalik si Alexa sa SUV. Pero bago pa siya makapasok, tinawag niya si Raven. Hey! Lumingon si Raven. I'm sorry, sabi ni Alexa. Sa kahapon. I was rude. Raven ngumiti. Okay lang. Totoo naman. Medyo reckless nga ako. Pero ikaw rin. Medyo masungit. Natawa si Alexa. Unang beses. Kaunti lang. Pero totoo. Do you want a ride? Basa ka na, alok niya. Raven nag-isip. Hindi na. May motor naman ako. Pero salamat. At least let me treat that wound, sabi ni Alexa. Please. It's the least I can do. Napaisik si Raven. Tumango. Sage. Umakyat sila sa mansyon ni Alexa. Sa Makati, private subdivision. Malaki. Magarbo. First time ni Raven sa ganoong lugar. Hindi siya comfortable. Pero hinayaan niya. Sa loob, walang tao. Maids nandoon, pero tahimik lang. Alexa hinawakan ang braso ni Raven. Dinala sa guest room. Kinuha ang first aid kit. Sit down, sabi niya. Umupo si Raven. Tiningnan niya ang paligid. Ang laki ng bahay. Ang linis. Parang hotel. Alexa nagsimulang linisin ang suga. Maingat. Tahimik. Walang sinasabi. Pero ramdam ni Raven ang init ng kamay nito. Ramdam niya ang focus. You live here alone? Tanong ni Raven. With my dad. Pero lagi siyang wala. Business trips, sagot ni Alexa. Hindi tumingin. Malaki, komento ni Raven. Malungkot siguro. Tumigil si Alexa. Tumingin sa kanya. How did you know? Raven shrugged. Iwan. Ramdam ko lang. Tahimik ulit. Maya-maya, natapos na si Alexa. Nilagyan ng bandage. Tumayo. Don't get it wet for a day or two. Raven tumango. Salamat. Tumayo siya. Maglalakad na sana, pero nagtanong si Alexa. What's your name? Lumingon si Raven. Raven. Ikaw. Alexa. Tumango si Raven. Alexa. Bagay sa'yo.
Ngumiti si Alexa. Kaunti. Thank you, Raven. Talaga, thank you. Raven nagwev lang. Umalis na. Pero bago siya tuluyang makalabas, tumingin siya pabalik. Si Alexa, nakatayo pa rin doon. Tumingin din sa kanya. Walang salita. Pero may kung anong nagstay sa hangin. Arang simula ng kung ano. Mga araw na lumipas, hindi maalis sa isip ni Alexa si Raven. Trabaho, meetings, emails, lahat, nagagawa niya. Pero sa gabi, naiisip niya yung lalaking yon. Yung simpleng ngiti. Yung katapangan. Yung pagiging totoo. Naisip niya, kailan ba ako huling may nakausap na walang motibo? Kailan ba ako huling nag-trust sa tao? Wala. Isang gabi, habang nasa balkoni siya, may nakita siyang lalaking nakatayo sa labas ng gate. Hindi siya sigurado. Pero parang sumusubaybay. Tinawag niya si Manong Ben. Manong, tingnan mo kung may tao sa labas. Lumabas si Manong Ben. Bumalik after 5 minutes. Wala na po, miss. Pero, parang may nakita nga po akong lalaki. Umalis na. Kinabahan si Alexa. First time. Hindi normal yon. Kinabukasan, tinawagan niya ang security team ng pamilya. Sinabi ang nangyari. Ang sabi, mag-iingat na lang. Pero sa loob niya, alam niyang may mali. At sa hindi niya inaasahan, biglang bumukas ang gate. Dumating si Raven. Nakamotor. Tumigil sa harap ng mansyon. Bumaba si Alexa. Raven, bakit ka nandito? Tumigil si Raven. Tinanggal ang helmet. Seryoso ang mukha. Alexa, may nakita akong suspicious. 3 lalaki. Sumusubaybay sa bahay mo. Kahapon ba? Nanlamig si Alexa. What? Hindi ko alam kung sino. Pero alam ko kung paano gumagalaw ang mga taong may masamang balak. Trust me. May plano sila. Alexa huminga ng malalim. Okay. I'll call. Wag, sabi ni Raven. Hindi mo alam kung sino ang pwedeng magtiwala. Kung talagang business rivals ng tatay mo yan, baka may SCY kahit saan. Tumingin si Alexa kay Raven. Then what do I do? Tumingin si Raven ng diretso sa mata niya. Trust me. I'll protect you. At sa mga salitang yon, hindi alam ni Alexa kung bakit, pero nagtiwala siya. Kinabukasan, nagdesisyon si Alexa na magpatuloy sa normal routine niya. Trabaho, meetings, emails. Pero ngayong may alam na siyang may sumusubaybay, para siyang laging may nakatingin sa likod niya. Kinakabahan siya. Hindi siya sanay sa ganoong feeling. Si Raven, sumunod sa kanya. Hindi obvious. Nakamotor lang, nakatigil sa labas ng building kung nasaan ang office niya. Ag-uwi, nandoon pa rin. Tahimik. Bantay. You don't have to do this, sabi ni Alexa isang gabi, habang palabas siya ng building. Nakita niya si Raven na nakasandal sa motor. Naka-arms crossed. I know, sagot ni Raven. Pero gusto ko. Bakit? Tanong ni Alexa. Lumapis siya. You don't even know me. Wala kang makukuha dito. Tumingin si Raven sa kanya. Ngumiti ng bahagya. Kasi nga sabi ko na. Gusto kong tumulong. At isa pa. Alam ko kung ano feeling ng mag-isa. Ayokong ganoon ka. Napatigil si Alexa. Walang nakakaintindi sa kanya ng ganoon. Walang nakakaalam ng tunay niyang nararamdaman, na kahit surrounded siya ng maids, ng security, ng business partners, mag-isa pa rin siya. Pero si Raven, nakita niya agad. Walang tanong. Ramdam lang niya. Thank you, sabi niya. Kalmado. Toto. Ngumiti si Raven. Halika. Ihahatid kita. I have a driver. Alam ko. Pero mas safe kung kasama mo ako. Hindi na kumontra si Alexa. Sumakay siya sa SUV. Si Raven, sumunod sa likod. Nakamotor. Hanggang sa mansyon. Tumigil siya sa gate. Nagwave. Tapos umalis. Pero hindi siya umuwi. Bumalik siya. Nagtago sa labas ng subdivision. Binantayan ng paligid. May nakita siyang 3 lalaki, naka-cap, naka-jacket, nakatayo sa kanto. Nag-uusap. Tumingin sa direksyon ng mansyon ni Alexa. Kinabukasan, sinabi ni Raven kay Alexa. 3 sila. Nakaabang sa kanto. Hindi pa gumagalaw, pero sigurado ako may plano na sila. Kumunot ang noo ni Alexa. I'll call the police. Wag muna, sabi ni Raven. Pag tinawag mo, tatakas lang sila. Tapos babalik ulit. Mas mabuti, alamin muna natin kung sino sila. Kung sino nagpadala.
Nagsalita si Alexa after a pause. My father has a lot of business rivals. Real estate, construction, government contracts. Maraming gustong sirain siya. Siguro ako ang target para ma-pressure siya. Tumango si Reven. Makes sense. Kaya nga kailangan mo ng proteksyon. Real protection. Hindi lang security guards na nakatayo lang. Tumingin si Alexa kay Reven. And you think you can protect me? Tatlo sila. Baka may dala pang baril. Ngumiti si Reven. Walang takot. Alexa, lumaki ako sa tondo. Street fights, gang wars, lahat na yan nadaanan ko. Alam ko paano makipaglaban. Alam ko paano mag-survive. Trust me. At sa tingin ni Reven, nakita ni Alexa ang totoo. Walang yabang. Walang pakitang gilas. Simpleng confidence na nakuha sa buhay. Hindi libro. Hindi training. Experience. Okay, sabi ni Alexa. But I'm paying you. Umiling si Reven. Hindi. Reven. Hindi ko ginagawa to para sa pera, Alexa. Sabi ni Reven. Seryoso. Ginagawa ko to kasi iwan. Kasi may something sayo. Kasi alam kong kailangan mo ng tao na walang hidden agenda. Ako yon. Napatigil si Alexa. Ara siyang nabingi. Walang nakakasabi sa kanya ng ganoon. Lahat ng tao sa paligid niya, may kailangan. May agenda. May gusto. Pero si Reven, wala. Simpleng tao lang na gustong tumulong. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alexa ang inis sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa stress. Dahil sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Palagi na si Reven sa tabi ni Alexa. Office, grocery, GYM, kahit saan. Nakamotor lang. Tahimik. Pero nandoon. At unti-unti, nasanay na si Alexa. Hindi lang sa presence ni Reven, kundi sa personalidad niya. Iba si Reven. Hindi siya mahilig sa English. Tagalog lang. Walang filters. Walang pretensions. Kung ano nasa isip, yun ang sinasabi. Pero hindi bastos. Hindi rude. Totoo lang. Minsan, nagkape sila sa labas ng office ni Alexa. Street vendor lang. Plastic chair, mainit na kape, pandesal. Hindi ka ba nadidiri dito? Tanong ni Reven. Nakangiti. Sanay ka sa Starbucks, di ba? Ngumiti si Alexa. Actually, I like this better. It's real. Tumawa si Reven. Real? Ano yon? Yung walang pretensions. Walang pressure. Just simple, sabi ni Alexa. Tumingin siya sa paligid. Mga tao, nag-uusap, tumatawa, nag-aaway. Sa States, lahat organized. Lahat may rules. Pero dito, may buhay. Tumango si Reven. Nga. Minsan chaotic, pero alive. Tumingin si Alexa kay Reven. You're very alive, Reven. Hindi ka tako. Hindi ka nag-alinlangan. Paano mo nagagawa yon? Napaisik si Reven. Siguro kasi wala na akong mawawala. Namatay na parents ko nung bata pa ako. Lumaki ako sa kalye. Walang pera. Walang connections. Lahat, sarili kong sikap. Kaya alam ko na kung anong worst case scenario. At alam ko rin na kaya kong mag-survive. Napatigil si Alexa. Hindi niya alam yon. I'm sorry. Umiling si Reven. Wag, hindi mo naman kasalanan. At isa pa, dahil doon naging strong ako. Naging independent. Kaya ngayon, walang takot. Kung ano man mangyari, kaya ko. Humanga si Alexa. Kahit papaano, pareho sila. Mag-isa. Walang tunay na suporta. Pero iba ang paraan ng pag-cope. Si Alexa, nag-build ng walls. Si Reven, nag-embrace ng reality. You're brave, sabi ni Alexa. Tahimik. Braver than me. Ngumiti si Reven. Hindi. Ikaw rin brave, Alexa. Nanito ka sa Manila kahit ayaw mo. Tumutulong ka sa business ng tatay mo kahit wala kang support. Yan ay bravery rin. Namula si Alexa. Hindi dahil sa kilig. Dahil sa validation. Kahit kailan, walang nagsabi sa kanya ng ganoon. Lahat, puro kailangan mo to gawin o responsibilidad mo yan. Pero si Reven, nakita niya ang effort. Nakita niya ang sacrifice. Thank you, Reven, sabi niya. Ngumiti. At sa ngiting yon, naramdaman ni Reven ang inis sa puso niya. Unti-unti. Pero ang peace, hindi tumagal. Isang gabi, habang pauwi si Alexa, may nangyaring kakaiba. Sumunod ang 3 motor sa likod ng SUV niya. Hindi lang sumunod. Hinabol. Mabilis. Manong, may sumusunod, sabi ni Alexa. Kinabahan na. Opo, miss. Nakikita ko,
sabi ni Manong Ben. Binilisan ng takbo. Pero mas binilisan din ng mga motor. Lumapit. Isa, kumatabi. May hawak na bakal. Sinuntok ang bintana. Sumigaw si Alexa. Manong! Hold on, miss. Dumaan ang SUV sa red light. Pero hindi huminto. Tuloy pa rin. Pero ang mga motor, mas mabilis. Hinaharang ang daan. At sa hindi inaasahan, may isang motor na dumating mula sa kaliwa. Mabilis. Aggressive. Si Reven. Binangga niya ang isa sa mga motor. Bumagsak. Yung isa, lumusob sa kanya. Reven umiwas. Sinipa ang gulong. Bumagsak din. Yung pangatlo, lumapit sa SUV. Pero si Reven, himabol. Hinawakan ng rider sa likod. Hinila. Bumagsak pareho. Tumagos ang SUV. Manong, huminto, sigaw ni Alexa. Miss, delikado. I said stop. Huminto ang SUV. Bumaba si Alexa. Tumakbo pabalik. Nakita niya si Raven na nakahandusay sa lupa. May dugo sa mukha. Pero bumabangon. Reven, sigaw ni Alexa. Lumapis siya. Tumayo si Reven. Hinawakan ang braso niya. Okay lang ako. Ikaw, okay ka? Tumango si Alexa. Umiyak. You're bleeding. Wala to. Gasgas lang, sabi ni Reven. Tumingin siya sa paligid. Ang tatlong riders, tumakas na. Wala nang bakas. TSK, takbo. Reven, kailangan mo ng hospital. Wag, okay lang ako, sabi ni Reven. Ngumiti. Pero halata ang sakit. Basta, ikaw safe. Okay na yon. Yumakap si Alexa. Hindi niya napigilan. Niyakap niya si Raven ng mahigpit. Umiyak siya. You could've died. You could've. Hinawakan ni Raven ang likod niya. Hinagod. Nandito ako. Safe ka. Yan ang importante. At sa yakap na yon, naramdaman ni Alexa ang totoo. Hindi lang proteksyon. Hindi lang kabaitan. Pag-ibig. Bumalik sila sa mansyon. Nilinis ulit ni Alexa ang sugat ni Raven. Mas maraming gasgas ngayon. Mas malalim. Pero hindi nagreklamo si Raven. Tahimik lang. Raven, sabi ni Alexa habang naglalagay ng antiseptic. Bakit mo ginawa yon? You risk your life. Tumingin si Raven sa kanya. Kasi ikaw yon, Alexa. Kasi hindi ko kayang makita kang masasaktan. Napatigil si Alexa. Tumingin siya sa mata ni Raven. Why? Huminga ng malalim si Raven. Kasi mahal na kita. Tahimik. Walang tunog. Walang galaw. Arang buong mundo, huminto. Alexa hindi makasago. Hindi dahil nagulat siya. Kundi dahil ramdam niya rin. Ramdam niya na totoo. Ramdam niya na siya rin. Raven, hindi niya matapos. Umiiyak siya. Hinawakan ni Raven ang mukha niya. Inunasan ang luha. Okay lang. Hindi mo kailangan sagutin ngayon. Alam kong iba tayo. Iba ang mundo natin. Pero alam mo rin na totoo to. Tumango si Alexa. I know. I feel it too. At sa mga salitang yon, hinalikan ni Raven si Alexa. Dahan-dahan. Maingat. Arang takot na mawasak. Tumugon si Alexa. Hinalikan niya pabalik. Walang takot. Walang alangan. Toto. At sa gabing yon, nagsimula ang lahat. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Hindi dahil may nangyaring malaking aksidente o drama. Kundi dahil nagtapat na sila. Alam na nila ang nararamdaman nila. At alam din nila na hindi madali ang daan na pinasok nila. Si Alexa, gumising ng maaga. Nakita niya si Raven na natutulog sa sofa sa living room. Ayaw kasi niyang umuwi. Gusto niyang bantayan si Alexa. Lumapis siya. Tumingin. Ang tahimik na mukha ni Raven kapag natutulog. Walang alalahanin. Walang takot. Simpleng tao lang na pagod. Hinawakan niya ang kamay ni Raven. Dahan-dahan. Ayaw niyang gisingin. Pero nagising pa rin. Alexa. Binuksan ni Raven ang mata. Ngumiti. Anong oras na? Early pa. Sorry, ginising kita, sabi ni Alexa. Umupo siya sa tabi niya. Umupo si Raven. Hinilot ang batok. Okay lang. Dapat naman akong gumising na. Tahimik sandali. Maya-maya, nagsalita si Alexa. Raven, about last night. Alexa, kung nag-alangan ka, okay lang, sabi ni Raven. Seryoso. Alam kong mabigat to. Alam kong hindi tayo pareho ng estado. Kaya kung gusto mong kalimutan na lang. No, utol ni Alexa. Hinawakan niya ang kamay ni Raven. I don't want to forget. I meant what I said. I feel it too. Ngumiti si Raven. Malaki. Toto. Alaga. Tumango si Alexa. Pero, kailangan natin mag-usap. About what this means. About us. Tumango si Raven. Tama ka. Alam kong complicated too. Alam kong may mga taong hindi matutuwa. Tatay mo, friends mo, business partners.
I don't care about them, sabi ni Alexa. Mabilis. Determinado. I care about you. Pero kailangan din nating maging realistic. May mga taong talagang tutol dito. And we need to be ready. Huminga ng malalim si Raven. Okay. So ano ang gusto mong gawin? Nagsalita si Alexa after a pause. Let's take it slow. Let's figure this out together. Pero, I want this. I want you. At sa mga salitang yon, hinalikan ulit ni Raven si Alexa. Mas mahabang beses. Mas matapang. At tumugon si Alexa ng buong puso. Mga sumusunod na araw, naging discreet sila. Hindi pa alam ng kahisino. Si Manong Ben, may hinala na siguro, pero hindi nagtanong. Ang maids, tahimik lang. Si Raven, umuwi na sa apartment niya. Pero bumabalik every night para bantayan si Alexa. Pero kahit discreet, ramdam pa rin nila ang closeness. Kapag may break si Alexa, nagkakape sila. Kapag weekend, nag-drive sila around Manila, nakamotor. Alexa, naka-helmet, nakayakap kay Raven. Ramdam niya ang hangin, ang bilis, ang freedom. Raven, where are we going? Tanong ni Alexa habang tumatakbo ang motor sa slats. Secret, sigaw ni Raven. Tumawa. Nakarating sila sa Tagaytay. Malamig. May fog. Tumigil sila sa viewpoint. Nakita nila ang Taal Leke. Ang ganda. Tahimik. Walang ingay. Bumaba sila. Umupo sa bench. Si Alexa, huminga ng malalim. I haven't been here in years, sabi niya. Dad used to bring me here when I was a kid. Before everything got complicated. Tumingin si Raven sa kanya. Namimiss mo ba siya? Yung old version niya. Tumango si Alexa. Nung simple pa ang buhay. Nung hindi pa puro business at deals at politics. Nung kasama pa si Mama. Namatay na ba siya? Tanong ni Raven. Mahinang boses. Tumango si Alexa. Cancer. When I was 12. After that, nag-iba si Dad. Naging workaholic. Ara siyang nawala rin. Physically nandito, pero emotionally wala na. Hinawakan ni Raven ang kamay niya. I'm sorry. Ngumiti si Alexa. Malungkot. It's okay. Matagal na yon. Pero alam mo, parang doon ko natutunan na mag-isa. Na wag umasa sa kahisino. Na kailangan mong maging strong kasi walang tutulong sa'yo. Pero mali yon, sabi ni Raven. Hindi ibig sabihin na kailangan kang mag-isa, Alexa. May mga taong willing tumulong. Willing manatili. Willing mahalin ka. Tumingin si Alexa kay Raven. Like you. Ngumiti si Raven. Like me. At sa ngiting yon, hinalikan ni Alexa si Raven. Nang matagal. Nang walang alangan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na comfort. Pero ang mundo, hindi magpapahinga. Isang araw, habang nag-meeting si Alexa sa office, pumasok ang sekretary niya. Miss Alexa, may bisita po kayo. Kumunot ang noo ni Alexa. Sino? Ms. Vanessa Cortez po. Napatigil si Alexa. Vanessa. Ex-girlfriend ng tatay niya. Business partner din. Mayaman. May impluensya. At obsessed sa control. Let her in, sabi ni Alexa. Nag-brace na siya. Pumasok si Vanessa. Naka-designer dress, naka-heels, naka-sunglasses kahit naka-aircon. Ngumiti. Plastic. Alexa, darling. Long time no see. Tumayo si Alexa. Vanessa. What brings you here? Umupo si Vanessa. Crossed legs. Business, of course. I heard about the recent incidents. The attacks. Are you okay? I'm fine, sabi ni Alexa. Cold. Professional. We're handling it. With a street biker. Tanong ni Vanessa. Ngumiti. May kahulugan. Napatigil si Alexa. Paano nalaman ni Vanessa? I don't know what you're talking about, sabi ni Alexa. Kalmado pa rin. Tumawa si Vanessa. Come on, Alexa. You think I don't have eyes everywhere? I know about Raven de la Cruz. Middle class. No education. No connections. Just a thug on a bike. Nag-init ang ulo ni Alexa. He's not a thug. He saved my life. Oh, I'm sure he did, sabi ni Vanessa. Tumayo. Lumapit. But let me give you some advice, darling. People like him. They don't belong in our world. They're useful for a while, bodyguards, drivers, entertainment. But they're not equals. And they never will be. Tumayo si Alexa. Hinarap si Vanessa. You don't know him. You don't know anything about him. Ngumiti si Vanessa. But I know you, Alexa. I know that you're smart. Practical. Logical.
And I know that you won't let some fleeting attraction ruin your father's legacy. Or yours. Get out, sabi ni Alexa. Galit na. Now. Tumawa si Vanessa. As you wish. But remember, Alexa, love is a luxury. And luxuries, we can afford them. But we don't let them control us. Umalis si Vanessa. Iniwan si Alexa na galit, frustrated, at takot. Kinagabihan, sinabi ni Alexa kay Raven ang nangyari. Nag-usap sila sa rooftop ng mansyon. Malamig ang hangin. Tahimik. She knows about us, sabi ni Alexa. Umupo siya sa railings. And she's warning me. She's telling me to stay away from you. Tumahimik si Raven. Tumingin sa malayo. Siguro tama siya. Lumingon si Alexa. What? Siguro tama siya, Alexa, ulit ni Raven. Tumingin siya sa kanya. Iba tayo. Iba ang mundo natin. Alam kong mahal kita, pero mahal din kita kaya alam kong baka mas mabuti kung. Don't, sabi ni Alexa. Lumapis siya. Hinawakan ang mukha ni Raven. Don't say that. Don't you dare give up on us. Alexa, ayoko kang masira dahil sa akin, sabi ni Raven. Umiiyak na. Ayoko kang mawalan ng tatay mo, ng business, ng future. Then stay, sabi ni Alexa. Umiiyak din. Stay and fight with me. Because I'm not giving up. I'm not letting them control my life. Not anymore. Tumingin si Raven sa mata ni Alexa. Nakita niya ang determinasyon, ang tapang, ang pag-ibig. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango si Alexa. I've never been more sure of anything in my life. At sa mga salitang yon, hinalikan ni Raven si Alexa. Nang mahabang beses. Nang walang takot. Pero ang problema, hindi natatapos doon. Kinabukasan, may nangyaring masama. Habang nasa work si Alexa, may tumawag sa kanya. Private number. Hello? Miss Monteverde, sabi ng boses. Lalaki. Deep. Threatening. We've been watching you. And we know about your little boyfriend. Nanlamig si Alexa. Who is this? That doesn't matter. What matters is this. Back off from your father's deal with the Ramirez Corporation. Or your boyfriend will pay the price. Don't you dare touch him. Then comply. You have 3 days. Inatay ang linya. Nanginig si Alexa. Tumawag siya agad kay Raven. Raven, where are you? Sa apartment. Bakit? May problema. Stay there. Don't go anywhere. I'm coming. Nagmadali si Alexa. Sumakay sa SUV. Umunta sa apartment ni Raven. Agdating niya, okay naman si Raven. Pero kitang-kita ang kakot sa mukha ni Alexa. Anong nangyari? Tanong ni Raven. Sinabi ni Alexa ang lahat. Ang tawag. Ang banta. Ang deadline. Nag-isik si Raven. Okay. So plano nila, gamitin ako para kontrolin ka. Para pigilan ang dial ng tatay mo. Tumango si Alexa. But I won't let them. I won't. Alexa, kung kailangan mong mag-back off para safe ako, gawin mo, sabi ni Raven. Seryoso. No, sabi ni Alexa. Umiiyak na. I won't choose. I won't let them dictate my life. I'll find another way. Hinawakan ni Raven ang mukha niya. Then let's do this together. Hindi ka mag-isa, Alexa. Nanito ako. Laban tayo. At sa mga salitang yon, niyakap ni Alexa si Raven ng mahigpit. Asayakap na yon, naramdaman nila ang lakas ng isa't isa. 3 araw. Yun lang ang oras na binigay ng mga kalaban. 3 araw para mag-back off si Alexa sa deal ng tatay niya. Kung hindi, si Raven ang mawawala. Pero hindi sumuko si Alexa. Tumawag siya sa tatay niya. First time in months na nag-initiate siya ng tawag. Dad, we need to talk. It's urgent. Dumating si Mr. Monteverde kinabukasan. Malaki ang katawan, may edad na, pero sharp pa rin ang isip. Businessman through and through. Umupo siya sa office ni Alexa. Anong problema? Tanong niya. Walang bati. Walang small talk. Sinabi ni Alexa ang lahat. Ang attacks. Ang threats. Si Raven. Ang tawag. Tumahimik si Mr. Monteverde. Maya-maya, nagsalita. So you're telling me that you're involved with some random biker? And now you're being threatened because of my business deal? He's not random, Dad, sabi ni Alexa. Kalmado pero firm. He saved my life.
multiple times. And yes, they're using him to control me. But I won't back down. Tumaas ang kilay ni Mr. Monteverde. You won't back down? Alexa, this is a ₱1 billion deal. This is the future of our company. At ikaw, pinipili mo ang lalaking yan over the business. I'm not choosing him over the business, Dad, sabi ni Alexa. Tumayo siya. I'm choosing to not let criminals dictate our decisions. If we back off now, they win. They'll keep threatening us. They'll keep using fear to control us. Is that what you want? Napaisi si Mr. Monteverde. Tumingin siya sa anak niya. For the first time in years, nakita niya ang strength, ang courage. Parang nakita niya ulit ang asawa niya, si Mr. Monteverde, na nag-fight din para sa tama. What do you propose? Tanong niya. Let me handle this, sabi ni Alexa. I'll work with our security team. I'll coordinate with the police. But I need you to trust me, Dad. For once, trust that I can handle this. Tumango si Mr. Monteverde. Slowly. Okay. Pero Alexa, kung may mangyaring masama sa'yo dahil dito, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumapis si Alexa. Hinalikan sa pisngi. I'll be fine, Dad. I promise. Kinagabihan, nagplano si Alexa kasama si Raven at ang security team. Ang plano, trap the attackers. Gawing bait si Alexa. Let them think na magbaback off siya. Tapos hulihin sila in the act. Risky, sabi ni Raven. Kung may maling mangyari. Then we adjust, sabi ni Alexa. Tumingin siya kay Raven. But I trust you. I trust us. Tumango si Raven. Okay. Let's do this. Kinabukasan, nag-announce si Alexa publicly na ina-withdraw niya ang involvement niya sa Ramirez deal. Press release. News coverage. Lahat. Ara mukhang totoo. At gaya ng inaasahan, tumanggap siya ng text mula sa unknown number. Smart choice. Meet us tonight. Pier 7. 10 yem. Come alone. Pero hindi nag-isa si Alexa. Nandoon si Raven, nakatago sa shadows. Nandoon din ang security team, naka-standby. At nandoon ang pulis, nakadiskis. Dumating si Alexa sa pier. Madilim. Walang tao. Tumunog ang yapak niya sa metal floor. Kinakabahan siya, pero hindi niya pinapakita. Maya-maya, lumabas ang 3 lalaki. Yung mga sumusunod sa kanya noon. Nakamask. May hawak na baril. Miss Monteverde, sabi ng isa. You followed instructions. Good. I did what you asked, sabi ni Alexa. Kalmado. Now leave me and my people alone. Tumawa ang lalaki. Oh, we will. Pero may kailangan ka munang gawin. Sign this. Inilabas niya ang papel. Contract. This transfers your shares sa Ramirez deal to a dummy corporation. Our corporation. Nanlaki ang mata ni Alexa. You want me to give up my shares? That's the price, Miss Monteverde, sabi ng lalaki. Kung ayaw mo, we kill your boyfriend. Simple. At sa eksaktong timing na yon, lumabas si Raven mula sa shadows. Walang takot. T.R. Wyatt, sabi niya. Lumingon ang 3 lalaki. Itinuro ang baril kay Raven. Raven, no, sigaw ni Alexa. Pero biglang kumasok ang security team. At ang pulis. Sirens. Lights. Lahat. Freeze. Police. Nagulat ang 3 lalaki. Sumubok tumakbo, pero nahuli. Dinaki. Inaesto. Tumakbo si Alexa kay Raven. Niyakap. You're okay. Thank God. Hinagod ni Raven ang likod niya. Told you. Laban tayo. At sa gabing yon, natapos ang threat. Pero nagsimula ang bagong chapter. Kinabukasan, nag-usap si Alexa at ang tatay niya. Sa opisina. Mahabang usap. You handled it well, sabi ni Mr. Monteverde. Rare na papuri. I'm proud of you. Ngumiti si Alexa. Thanks, Dad. Tumahimik sandali. Maya-maya, nagsalita ulit si Mr. Monteverde. About that boy. Raven. Napatigil si Alexa. Dad. I want to meet him, sabi ni Mr. Monteverde. Properly. Hindi bilang bodyguard. Bilang boyfriend mo. Nanlaki ang mata ni Alexa. Really? Tumango si Mr. Monteverde. Kung siya ang nagligtas sa'yo, kung siya ang nagstay kahit delikado, then he deserves my respect.
At least give me a chance to know him. Yumakap si Alexa sa tatay niya. First time in years. Thank you, Dad. Thank you. Isang linggo later, nagdinner sila. Si Alexa, si Mr. Monteverde, at si Raven. Sa mansyon. Formal setting. Pero hindi awkward. Si Raven, nakabarong. Hindi sanay, pero nag-effort. Si Mr. Monteverde, nag-observe. Nagtanong. So, Raven, tell me about yourself. Huminga ng malalim si Raven. Sir, I'm from Tondo. Lumaki ako sa kalye. Walang parents. Nag-work ako bilang messenger, mechanic, delivery rider. Lahat na yon. Nag-ipon para makabili ng motor. At ngayon, nag-freelance ako, security, escort, delivery. Kung ano ang kailangan. Tumango si Mr. Monteverde. An my daughter. Blieway her? Tumingin si Raven kay Alexa. Ngumiti. Sir, honestly, hindi ko alam. Nung una, naiinis ako sa kanya. Masungit kasi. Pero nung nakita ko kung gaano siya ka-strong, kung gaano siya ka-brave kahit takot, nahulog ako. At ngayon, mahal ko na siya. Toto. Napahawak si Alexa sa kamay ni Raven. Ngumiti. Tumango si Mr. Monteverde. Seryoso pa rin. Pero may bahid ng pag-apruba. Okay. But let me be clear, Raven. If you hurt my daughter, wala kong patatawarin. Tumango si Raven. Understood, sir. But I won't. I promise. At sa gabing yon, nag-umpisa ang acceptance. Mga buwan ang lumipas. Si Alexa at Raven, naging official. Public na. Social media, news, lahat. May mixed reactions, some supportive, some against. Pero wala silang takialam. Si Raven, nag-start ng small business, motorcycle repair shop. Tinulungan ni Alexa financially, pero ang management, kay Raven. Independent pa rin. Si Alexa, nag-continue sa business ng tatay niya. Pero ngayon, may balance na. May personal life na. May happiness. At isang gabi, after 1 year, nag-prepare si Raven ng surprise. Dinala niya si Alexa sa rooftop ng isang building, private, may permission. Decorated ng candles, lights, flowers. Simple pero romantic. Raven, ano to? Tanong ni Alexa. Nagulat. Ngumiti si Raven. Hinawakan ang kamay niya. Alexa, 1 year na tayong magjowa. 1 year na tayong lumalaban. 1 year na tayong masaya. At gusto kong gawin tong permanent. Lumuhod siya. Inilabas ang bots. May ring. Umiiyak na si Alexa. Raven. Alexa Monteverde, mahal na mahal kita. Alam kong hindi tayo perfect. Alam kong may mga pagsubok pa. Pero alam ko rin na walang ibang gusto kong kasama sa buhay ko kundi ikaw. Will you marry me? Tumango si Alexa. Mabilis. Yes. Yes. Oh my God, yes. Isinuot ni Raven ang ring. Tumayo. Hinalikan si Alexa. Nang mahabang beses. Nang walang takot. Nang puno ng pag-ibig. At sa gabing yon, nagsimula ang forever nila. 6 months later, kasal. Garden wedding. Grand pero intimate. Pamilya, friends, mga kaibigan ni Raven mula sa Tondo. Mga business partners ni Mr. Monteverde. Lahat nandoon. Si Alexa, naka-white gown. Simple pero elegant. Si Raven, nakabarong. Kinakabahan pero masaya. Naglakad si Alexa sa aisle. Hawak ang kamay ng tatay niya. Lumapit kay Raven. Ngumiti. You look beautiful, bulong ni Raven. You look nervous, bulong ni Alexa. Tumawa. Nag-start ang ceremony. Vows. Rings. At sa dulo, ang priest. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Hinalikan ni Raven si Alexa. Mahabang beses. Masayang beses. At ang lahat, umalakpak. Reception. Speech ni Mr. Monteverde. When I first met Raven, I was skeptical. Iba siya sa expectations ko. Pero nakita ko kung paano niya mahalin ang anak ko. Kung paano niya protektahan. Kung paano niya gawing masaya. At ngayon, alam kong nasa mabuting kamay si Alexa. Welcome to the family, Raven. Tumayo si Raven. Niyakap si Mr. Monteverde. At sa yakap na yon, natapos ang lahat ng doubts. Gabi na. First dance. Ikaw lang, BY Nobela tumugtog. Sumasayaw si Alexa at Raven. Mabagal. Romantic. Yakat na yakat. Masaya ka.
Tanong ni Raven. Tumango si Alexa. Sobra. Ikaw. Ngumiti si Raven. Sobra rin. Hindi ko inakala na mangyayari to. Na makakahanap ako ng taong mamahalin ako ng totoo. Na makakahanap ako ng forever. Well, you did, sabi ni Alexa. Hinalikan siya. And I'm never letting you go. Promise? Tanong ni Raven. Promise, sagot ni Alexa. At habang sumasayaw sila, habang tumutugtog ang musik, habang nakapaligid ang mga taong mahal nila, alam nilang tuna. Tuna ang forever. Years later, si Alexa, naging CEO ng Monteverde Corporation. Si Raven, may chain na ng motorcycle shops. 3 na ang anak nila, 2 babae, 1 lalaki. Nasa rooftop sila. Same place nung nag-propose si Raven. Hawak-hawak ang kamay. Alam mo, sabi ni Alexa, kung hindi tayo nag-away nung una, baka hindi tayo nakarating dito. Tumawa si Raven. Nga. Pero buti na lang nag-away tayo. Buti na lang muntik ko masagasaan yung side mirror mo. Tumawa si Alexa. Best accident ever. Hinalikan ni Raven ang noo niya. Best accident ever. At sa gabing yon, habang nakatingin sila sa city lights, habang hawak ang kamay ng isa't isa, alam nilang kahit ano pang mangyari, kahit ano pang dumating, magkasama sila. Forever.